Okay guys, try kong isolve yung number 25 to 30 muna para may basis kayo. 26 to 30 pala. So 5 items for now. So for number 1, if an intravenous solution containing 123 milligrams of a drug substance in each 250 ml bottle is to be administered at a rate of 200 micrograms of drug per minute, UG and MCG is same lang how many milliliters of the solution would be given per hour? So, ang required natin dito is yung milliliters per hour. So, XML. Yung given natin na binigay is yung solution containing 123 milligrams of a drug substance in each 250 ml. So, that will be 123 milligrams all over 250 ml. Ratio and proportion na to. All over. So, kung mg yan, tapos ml yun, alin nandito? Weight, tas ito volume. Pero yung sinabi kasi, meron tayong would be administered at a rate of 200 micrograms. So, 200 micrograms of the drug per minute. How many milliliters of the solution will be given per hour? So, per hour yan, XML. Ngayon, sabi niya, ilang milliliters per hour siya. Ang sagot niya dyan is, ita times 60 mo muna yung nasa taas. Kasi nga, sabi niya, di ba, 200 micrograms per minute. That's 1 minute. Times, ang kailangan per hour. So, gagawin natin 60. So, ang una na muna natin gagawin is hindi natin papakailaman yung side na to. Itong sa side na to muna. Kasi, ang kailangan natin is milliliters. So, tama na yung milliliters niya. Hindi mo napapalitan yon. Ang papalitan mo na lang is yung micrograms to milligrams. Kung micrograms to milligrams, sorry, medyo unstable yung tripod. So, yun nga, kung micrograms to milligrams, maliit siya na unit papunta sa mas malaking unit sa kanya. So, ang gagawin natin dito is times or divide. Ngayon, ang gagawin natin is 200 micrograms times, divide or times. In this case, mag-divide tayo kasi maliit siya na unit papunta sa malaking unit. So, 1 over 100, 1,000. That will be 0.2 milligrams. Kung 0.2 milligrams na yan, ang ipapalitan na natin sa taas. 0.2 milligrams. So, okay na ba yung solution natin? Okay na yan kasi mg, tas mg, ml, tapos ml. So, that will be 123 all over 250 is equal to 0.2 times 60. Anong answer natin doon? 0.2 times 60, kasi 60 minutes, that will be 12 milligrams. Ano yung nasa baba? X. Minsan, may iba sa inyo, hindi pa sure ang tawag doon, ang cross multiplication, so ipapakita ko yung process. Dali lang naman siya. Yung nasa baba, i-times mo sa taas. So, that will be 123x. Tapos yung nasa baba naman niya dito sa isang side, 250 times 12. 250 times 12 is 3,000. Ngayon, 123x tapos 3,000 siya. Nahanap na ba natin yung x? Hindi pa. Kasi, i-divide po muna natin ng 1, 2, 3 para makancel to. Kasi ito, 1, 2, 3. 3,000 divided by 123 is equal to 24.39 ml. So, nakuha nyo na. 34.39 yung sagot. Then, number 26. Wait lang. Lalagyan natin ng weight yung sa baba para hindi masyadong magalaw. Ayan. So, number 26. If an intravenous solution containing 100... Hindi yan. Number 27 pala. An oral inhalation Dulera to treat asthma provides in each inhalation 100 microgram of mometasone furoate. Mometasone nyo is yun yung active ingredient and 5 micrograms of formoterol fumarate.
yun din is yung micrograms nyo. The recommended dose is 2 inhalations twice daily. Calculate the quantity of each drug inhaled daily and express answers in milligrams. So for number 27, yung required natin is yung quantity of each drug inhaled daily. So, ano yung quantity? Yun ba yung weight or yun ba yung volume? In this case, siya yung weight. So, ang kailangan natin is milligrams. So, x mg. Yung given natin, meron tayong, ihiwalay natin to kasi dalawa yung active ingredient na hinahanap. Yung sa una natin, meron tayong mometasone fumarate. Yung isa naman is yung formetanol fumarate. Ngayon, ano yung sa mometasone? Ilan? That will be 100 micrograms. So, 100 micrograms. Tapos ito naman is 5 micrograms. Pero ang hinahanap natin is milligrams. So, ano yung gagawin natin kung micrograms to milligrams? Ang gagawin natin doon, kasi mas maliit siya, napunta sa mas malaki, divided by 1,000. Our answer will be 0.1 mg. Ito naman, sa 5 micrograms times 1 over 1,000 rin, ang sagot natin is 0.005 milligrams. Ngayon, ano yung susunod na step? Na-convert na natin siya. The recommended dose is 2 inhalations twice daily. 2 inhalations. Kasi sa isang inhalation, 0.1 mg lang ng mometasone and 0.05 milligrams lang ng formoterol. So, di ba, 2 inhalations. 1, 2. Then, twice daily, morning and evening. So, times 2 na naman. So, ang total natin sa isang araw, yung number of doses nyo will be 4. So, kung 4 yon, ano nang gagawin natin? Pwede natin siyang diretso. 0.1 times 4, tapos 0.005 times 4. Pero, ang kailangan natin dito is ratio and proportion. So, yun ang gagawin natin. Same lang naman siya ng sagot, pero pakita na ko na lang ratio and proportion part niya. 0.1 milligram in 1 inhalation. Ilang milligram naman kung 4 doses. Same lang naman siya. Pero mas magandang pakita solution, baka yun hinahanap. 0.005 all over 1 is equal to x mg all over 4 rin. Kasi nga, inahin yung milligrams sa 4 na tawag doon, 4 na doses. So, cross multiplication, 4 times 0.1, ito yon, is equal to 1 times x, x lang din yan. Tapos ito, 0.005 times 4 is equal to 1 times x, x rin. So, 0.1 times 4 is 0.4 mometasone fumarate. Tapos yung isa naman, 4 times 0.005, that will be 0.02 formoterol fumarate. So, this will be your answer. Pause na lang yung video para mas makita yung solution and yung mga step-by-step processes niya. Kasi medyo fina-frustrate ko siya ngayon. Sorry, medyo magalaw talaga. I'll find a better tripod next time. Hindi talaga umagana ang mga sandamakmak na sabon na nilagay ko sa likod. Next, number 28. Sa number 28 nyo, an injection contains 50 mcg and in 0.5 ml of a drug. How many UL of the injection or microliters of the injection should be administered to deliver 0.04 mg? So, ano yung required natin? Yung required natin is yung ilang UL. X, UL. Yan yung microliters. Tapos yung sa given natin, meron tayong 50 mcg all over 0.5 ml. That just means meron tayong 50 mcg ng gamot sa 0.5 ml ng injection is equal to, saan yung UL? Saan ko ilalagay? Ilalagay ko sa dito kasi ito yung volume. XUL. Tapos, ang hinahanap natin is ilang UL ang magdi-deliver ng 0.04 mg ng gamot. 0.04 mg. Ngayon, magkakapantay ba yung mga units? Hindi. So, gagawin muna nating milligram itong 50. So, 50 microgram, gagawin nating milligram.
So, maliit na unit na papalaki, that will be divided by 1,000. Our answer will be 0.05 milligram. So, palitan na natin siya dun sa taas. 0.05 milligram siya. Then yung nasa baba, 0.5 ml, pero katapat niya microliters. So, ang gagawin natin dyan is co-convert. Ganun lagi yung rule. Hindi lang yung nasa taas yung maging same na unit, pero dapat pati sa baba din. So, 0.5 ml to microliters, malaki na unit na papaliitin natin. Ang gagawin na natin doon is ita-times na natin siya ng 1,000 naman. This is the case kasi 1,000 UL is only 1 ml. So, 0.5 times 1,000 is 500 microliters. UL. So, same na sila. Ang gagawin na natin dito is yung cross multiplication na. 0.05x is equal to 0.04 times 500. Ano na yung gagawin natin? Tama na ba siya? Nakuha na ba natin yung x? Hindi pa. Kailangan natin tanggalin yung 0.05. Kung gagawin natin to, pati yung isang side, dapat may 0.05 din. So, cancel. So, that will be only x is equal to 0.04 times 500 divided by 0.05. 0.04 times 500 divided by 0.05. Our answer will be 0.05 microliters. Wait lang. 28. Yeah. Medyo nagkamali ako. 50 mcg over 0.5 ml. How many UL of the injection should be administered leaving 0.04 mg? So, 50 mcg to ml, 50 divided by 1,000. That is 0.05. Tapos 0.5 times 1,000 para maging microliters. That will be 500. And 0.04. 500 times 0.04 divided by 0.05. Okay. Nagkamali lang ako ng na-divide. So, ipakita ko yung 0.04 times 500 divided by 0.05, that will be 400 microliters. Ito yung sagot niya. Sorry, medyo nagka-confuse lang. So, for number 29 naman, an injection containing 7.5 mg of leuprolide acetate is administered to a patient weighing 2.5 kilograms. Calculate the dose on mcg per LB basis if 1 kg is equal to 2.2. So, ano yung pinapahanap sa atin? Yung required natin sa number 29 is mcg per LB. Tapos, ano yung given? Ang gamot natin is 7.5 mg. I-administer yun sa pasyenteng 25 kg. Pero, yung hinahanap sa atin is mcg per LB. Ang ibig sabihin lang yan, unknown micrograms ng gamot per LB. So, kung sabihin natin, ito yung example para mas madali. Meron tayong gamot na ina-administer 5 microgram per kg. Ang ibig sabihin niya lang is kung ganito, ratio and proportion. Kung ang bigat ng tao is about 34, kung ang 5 microgram is binibigay sa 1 kilogram, kasi nga kailangan yung weight natin, kung kukuha tayo ng gamot, madidistribute yun sa buong katawan, ilang microgram ng gamot ang bibigay sa 34 kg na tao? Ang gagawin lang natin dito is 34 times 5. Ang sagot natin is 170 ng gamot ang ibibigay sa 34 kg na tao. 170 divided by 34 is equal to 5. Ito yung ginagawa para makita kung tama yung proportion mo. 5 divided by 1, 5. 170 divided by 34, that is also 5. Ngayon, paano naman kung 50 kg kabigat yung tao? Ang gagawin mo na lang dyan ulit is sa ratio proportion cross multiply, x is equal to 5 times 50. Ang sagot natin is 250. So, sa 50 kg na tao, 250
microgram ng gamot ang ibibigay mo. Okay. So, nakakita ko na yung concept niya. 7.5 micrograms of leuprolide acetate is administered to a patient weighing 25 kilograms. Calculate the dose on a mcg per lb basis. So, ang gagawin ulit natin dito is ratio and proportion. 7.5 milligrams all over 25 kilograms is equal to mcg per lb. X-mcg yan. Kasi hinanap natin yung pinakataas muna. So, magkaparehas ba? Hindi. Ang gagawin muna natin is 25. Kasi 'di ba, ang nasa isang kilogram may 2.2 pounds. So, anong mas mabigat doon? Mas mabigat ang kilogram. So, mas mabigat na unit or mas malaking unit papunta sa mas mababang unit. Our solution, will be 25 times 2.2. Hindi siya 100, hindi siya 1,000. 2.2 kasi 1 kg is equal to 2.2 pounds. 2.2 divided by 1 is equal to 25 times 2.2. That will be 55 pounds. That just means that a 25 kilogram person will weigh 55 pounds. So, iba na natin to, 55 pounds. 55 pounds. So, magkatapat na yung nasa baba. Dalawa na silang LB. Pero, yung nasa taas natin, hindi pa magkatapat. So, that is malaking unit papunta sa maliit. mg to mcg. Yung solution natin dyan is 7.5 times 1,000 over 1. Ganun yung rule. Kung mas malaki na pupunta sa maliit, times 1,000 or kahit ano yung conversion niya, pwedeng 10, pwedeng 100, depende sa unit, or divided by 1,000 kung maliit papunta sa malaki. Kasi sa isang milligram, may 1,000 na microgram. So 7.5 times 1,000 will be 7,500. So, 7,500 microgram. 7,500 mcg. So, cross multiplication na naman. 7,500 times 1 is equal to 55x. 55, kasi kailangan natin makancel yan, over 55 naman dito sa kabila. So, your x will be 7,500 divided by 55. I-divide mo lang yan para makuha yung sagot. And that will be, yung sagot natin is 136.36 mcg, kasi mcg siya, diba? Divided by 1 lb. So, your answer will be 136.36 mcg per lb or per pounds. Then, next will be number 30. Ang gagawin ko is multiples of 5 yung i-video ko para hindi masyadong mahaba, para mas madali ma-upload and mas madami ko matutunan. So, 27, 28, 29, 30. A gas chromatograph column measures 1.8 ml in length. 1.8 ay meters pala, meters. So, hindi siya volume, hindi siya weight. Ito naman is yung sa distance, ewan ko yung term. Tapos, 33 mm interval diameter. Convert this measurements into inches. Yung 3 mm, ewan ko saan, baka nandito yan. Ko-convert lang naman natin siya into inches. So, yung given natin is 1.8 meters and 3 millimeters. If i-convert natin siya to inches, ilan yung inches sa isang meter? So, wait lang there is 39.37 inches in 1 meter. So, mas malaki ang meter kaysa sa inches. Mas malaki ang 1 meter sa 1 inch. Tapos, 1 meter is equal to 39.37 inches. So, mas malaki siya. Papunta sa maliit. Anong gagawin? Times or divide? Ang gagawin natin is multiply. 39.37 over 1 is equal to 70.87 inches. Yan yung sagot sa una. Ngayon, paano naman kung millimeter? Kung millimeter yan, para mas madali, i-convert mo natin siya sa meter. Ilan ang millimeter sa isang meter? 1 meter is equal to 1,000 millimeter. So, ang gagawin natin, multiply by 1,000 will be 3,000. Pero hindi pa nagtatapos yon, meter pa lang to.
Gagawin lang natin yung nandito. Convert natin siya sa inches. 39.37 over 1. Hindi. Millimeter to meter pala. Maliit punta sa malaki. Sorry, nagkamali ako doon. Buti napalitan. 1 over 1,000. I-divide natin siya. So, 3 divided by 1,000 will be 0.003 times 39.37. Our answer will be 0.12 inches. Kasi yung sagot natin dyan is 0.118. So, anong tawag dun? I-round up na lang natin yung 1 dito. So, ang sagot natin is 70.87 inches and 0.12 inches. That's for number 30. So, next video, ang gagawin ko is 31 to 35 hanggang matapos ko hanggang 50. I-post ko muna to.